Nakatakdang bumalik si Pangulo Aquino sa lungsod ng Tacloban para tutukan ang relief operations na isinasagawa ng pamahalaan. Samantala, inihayag ng palasyo na naglaan ito ng 15 milyong pisong pondo para sa Food for Work program sa mga biktima ng bagyo. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Pinatitiyak nga ni Pangulong Aquino na mabibigyan ng sapat na pagkain at inuming tubig ang lahat ng mga biktima ng bagyong Yolanda. Nais rin ng Pangulo na makita ng personal kung ano na ang progreso na isinasagawa ng gobyerno para maibalik sa normal ang sitwasyon sa mga apektadong lugar. Balik Tacloban City si Pangulo Aquino upang pangasiwaan ng relief operations sa pamahalaan. Nais rin maglibot ang Pangulo sa iba pang lugar na sinalanta ni Yolanda sa Kabisayaan para sa iba pang pangangailangan ng mga biktima. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng tulong sa Pilipinas. Sa Malacanang, formal na tinanggap ng Pangulo ang 50 milyong pisong tulong pinansyal mula sa Hyundai Motor Group, kasama na ang distributor nito sa bansa ang Hyundai Asia Resources Incorporated o HARI. Sa kabuuan, umabot na sa 4 na bilyong piso ang halaga ng foreign aid na tinanggap ng Pilipinas mula sa 25 bansa at 5 international organization. Iniutos naman ng Pangulo ang website na magtatala kung saang napunta ang pinagkaloob sa Pilipinas. The President wants it very specifically up on the website who are the accountable persons, who are the accountable agencies, saan po ifa-funnel yung mga tulong na ito at kung ano na po yung status of deployment ng aid. The President was categorical. He wants these details up. A team is already working on that as we speak. Sa ikapatong araw ng operasyon, sinabi ng palasyo na pangunahin pa ring hamon ang daloy ng transportasyon para mas mapabilis pa ang paghahatid ng tulong. Dahil dito posibleng maging sentro na rin ang operasyon ng pamahalaan ng Cebu. The challenge there, and which is this is why we're also doing a call out for the folks in Cebu. If you have trucks, we need your help in moving the goods that are landing in Mactan to go to the pier. So from Cebu to Leyte, Cebu to Samar. Ini-explore na ho namin talaga lahat ng open access points to be able to reach the other areas faster. So ang nire-replicate po natin is yung repack production doon, moving it, and then distribution. Naglaan na rin ang pamahalaan ng 15 milyong piso para sa Food for Work program sa mga biktima, habang parating na sa Tacloban ang mobile ATM at blood bank refrigerator mula Red Cross. The Department of Education is currently accounting for all teachers in all affected areas, hoping to also start implementing a food for work for teachers per school site. According to Secretary Linda Baldos, she has around, in the DOLE budget, around 15 million pesos for a 2-week food for work program to be implemented there. We will be coordinating with the LGU to find out which areas need to have the labor quickly. So, iniintay lang din po yan ng DOLE. Handa na rin po yung DOLE para doon sa food for work program po nila. Ilan naman sa mga residente ng Tacloban ang umaalis na sa lugar. Pero hiniling ng DSWD sa Coast Guard ang manifesto ng mga ililikas para tiyakin kung may mauuwian sila pagdating sa Manila o Cebu. They are administered first aid as soon as we can give it to them. And yung mga those who are not injured, they go either to their families or to the relief centers kung wala po talaga silang pupuntahan, which is why DSWD wants a strict monitoring system on the passenger manifests para natatrack yung mga lumalabas na tao so we can also attend to their needs. Samantala, pinag-aaralan pa rin ang pamahalaan ng pagdeklara naman ng National Day of Mourning dahil sa trahedya. At siya po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.